Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ng Malacanang na hindi maaapektuhan ang performance ng mga government-owned at controlled corporations o GOCCs kasunod ng courtesy resignations ng kanilang mga pinuno. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, mandato pa rin nilang gawin ang kanilang tungkulin hanggang sa magkaroon na sila ng kapalit. Sabi ni Bersamin, sa kabila ng performance review na ginagawa ng palasyo, tuloy lamang ang policy direction ng Administrasyong Marcos at ng mga government offices sa ilalim nito at wala rin itong nakikitang epekto sa ugnayan ng pamahalaan sa pribadong sektor. The stability of policies will continue. The policy directions have been issued to these offices by the President and the governing or the supervising cabinet secretaries. So there is a clear path for all of them to follow and to traverse. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinalaga ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong iba pang bagong opisyal sa pamahalaan habang tatlo ring miyembro ng gabinete ang kanyang itinira. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, itinalaga ni Pangulong Marcos si Solicitor General Darlene Marie Berberabe kapalit ni Menardo Guevara, si Police Major General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police Chief kapalit ng magreretirong si Police General Romel Marbil, si Commission on Higher Education CHED Commissioner Shirley Agrupis bilang CHED Chairperson kapalit ni outgoing Chairperson Prospero De Vera III. Samantala, nanumpa naman na ang bagong Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary na si Jose Ramon Aliling kay Pangulong Marcos. Samantala, mananatili naman sa posisyon si Defense Secretary Gilberto Chodoro, Justice Secretary Jesus Crespin Remulla at Interior Secretary Juanito Victor o John Vic Remulla. Binigyang diin ni Bersamin, tinitignan dito ang kalidad ng serbisyo publiko at kung paano nila ginagawa ang kanilang tungkulin. Let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. As the President has said, he will not hesitate to make the necessary changes to keep the government moving forward. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Batay sa merito at profesionalismo, ito ang naging batayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpili kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Chief Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ibinahagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na namili si Pangulong Marcos sa 5 kandidato bilang PNP Chief. Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, it was not an easy decision on the part of the President. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kamara suportado ang pagkakatalaga ni Major General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Si Kathleen Forbes sa balita. Suportado ng Young Guns ng Kamara ang pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Sa joint statement ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Zambales Representative J. Conghon, La Union Representative Paulo Ortega, One Rider Portales Representative Ros Gutierrez at Manila Representative Ernix Junicio, kanilang inilarawan ang desisyon na ito ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isang hakbang tungo sa mas may pananagutan at profesional na institusyong nagpapatupad ng batas. Binigyan diin ng mga mambabatas ang pagkakatalaga kay Torre ay sumasalamin sa paninindigan para sa hustisya at rule of law. Kinilala din ng Young Guns ang paninindigan at desisyon ni Torre kung saan kahit malaking personalidad ang sangkot ay hindi siya bumibigay o nagpapatinag na nagpapakita ng kanyang integridad at dedikasyon sa serbisyo. Hinimok rin nila ang publiko na suportahan ang bagong hepe ng PNP sa kanyang pagsisikap na makapagdala ng positibong pagbabago sa hanay ng kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil tiwalang maipagpapatuloy ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Nicolas Torre III ang kaniyang nasimulan sa hanay ng pulisya. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Tiwala si Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na may pagpapatuloy ni CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III ang kanyang mga nasimulan at iiwang legacy sa hanay ng pulisya. Ito ang inihayag ni Marbil makaraang i-anunsyo ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Torre bilang kanyang kahalili para pamunuan ng PNP. Ayon kay Marbil, si Torre ay isang masipag, subok na at may matatag na prinsipyo kaya tiwala siya mapamumunuan nito ang PNP ng may integridad at malinaw na direksyon. Kaya naman hinihikayat ni Marbil ang hanay ng pulisya na ibigay ang kanilang buong suporta sa pagpasok ni Torre bilang ika-31 pinuno ng PNP. Gumawa ng kasaysayan si Torre dahil sa siya ang kauna-unahang lakan mula sa Philippine National Police Academy o PNPA tagapaglunsad class of 1993 na mamumuno sa kanilang hanay. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Welcome sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang pagkakatalaga kay Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa programang Mark In, Mark Out, sinabi ni VACC President Arsenio Boy Evangelista, nakikita nila ang ilang katangian na hinahanap nila sa isang PNP chief kay Torre. Kaya naman umaasa ang VACC na magiging kaagapay nila ang susunod na hepe ng pambansang pulisya laban sa krimen at katiwalian sa PNP. Dapat may good track record na hindi matatawaran, unblemished, walang mancha. Now, yun, sinasabi ko yun, no? Yes. Wala naman akong baka nagti-tailored fit nga kay General Torre. Si President Arsenio Boy Evangelista. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nanawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption of VICC kay incoming PNP Chief Major General Nicolas Torre III na paigtingin ng internal cleansing sa hanay ng pulisya. Ayon kay VICC President Arsenio Boy Evangelista, kailangang maibalik sa kapulisan ang tiwala ng publiko. Sabi ni Evangelista, para ito sa good governance at para tumaas ang kumpiyansa ng taong bayan sa mga pulis. Ang PNP organization, ang baba po ng approval rating nila ngayon, yung trust rating nila, approval, trust rating, because of yung mga police scalawags within their hanay. Si VICC President Arsenio Boy Evangelista. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpahayag na pasasalamat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa patuloy na tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa Department of National Defense o DND. Ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos na hindi tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation at mananatili bilang kalihim ng DND. Sa isang pahayag, sinabi ni Teodoro na magpapatuloy ang kaniyang misyon at ipagpapatuloy ang layunin ng administrasyon na palakasin ang pambansang depensa, protektahan ang teritoryo ng bansa at isulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang kusang pagbibitiw sa tungkulin ng kaniyang miyembro ng gabinete bilang bahagi ng pagsusuri sa liderato nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, iginagalang ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin sa pwesto si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy ang kanilang pakikipagbalikatan sa Defense Department upang makamit ang ganap na modernisasyon sa hanay ng militar. Gayon din ay upang mapatatag ang Comprehensive Archipelagic Defense concept ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na banta ng Chinese government sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng pamumuno ni Teodoro sa kagawaran ng tanggulang pambansa, nananatili ang kanilang pangako na protektahan ang soberanya ng bansa. Magugunitang sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi tinanggap ng Pangulo ang inihaing courtesy resignation ni Teodoro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatayang nasa mahigit 138,000 mag-aaral ang makikinabang sa Tara Basa Tutoring Program ng gobyerno. Layunin ng Tara Basa Tutoring Program sa ilalim ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD na mapaunlad ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbabasa. Isa ito sa mga flagship program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nasa halos 200,000 bata at mga nasa kolehiyo mula sa mahihirap na pamilya ang nagbebenepisyo o nabebenepisyohan ito simula ng ilunsad noong taong 2023. Ayon kay Communications Assistant Secretary Jose Maria Villarama II, hakbang ito ng pamahalaan para labanan ang mababang literacy at comprehension rates sa bansa. Ito po ay isa lamang sa napakaraming hakbang ng ating pamahalaan upang matugunan ang mababang literacy and comprehension rate ng Pilipinas. Asahan po natin na patuloy na tutugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang kakulangang pang-edukasyon. Dagdag ni Villarama, bukod sa pagbabasa, tinutulungan din ng programa ang mga kabataan na makakuha ng trabaho para sa mga mahihirap na college students. Sila ang magtuturo sa mga batang mahihirap. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang mas pinadaling ginhawa Max Loan Buyout Program, isang tulong pinansyal na layong iligtas ang mga empleyado ng gobyerno mula sa mga mapang-abusong loan sharks o mga nagpapautang na may mataas na interes. Sa isang panayam, sinabi ng GSIS na sa ilalim ng programang ito, maaaring ipa-buyout ng miyembro ang kanilang loan mula sa ibang lending institutions at palitan ito ng mas mababa at abot kayang terms mula sa GSIS. Interest rate na 6% kada taon, walang service fee at payable hanggang 10 taon. Ayon naman kay GSIS President Vic Veloso, hindi na kailangang magpasa ng MOA at tanging letter of intent na lang mula sa ahensya ay sapat na para makapag-apply. Ito ani ay tugon sa panawagan ng mga miyembro na gawing mas mabilis at mas simple ang loan process. Dagdag pa ng ahensya na ang hakbang ni Veloso ay bilang pagtalima din sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang ginhawa ang publiko at maramdaman agad ang serbisyo ng pamahalaan. Qualified ang mga miyembro may kahit isang bayad sa loob ng huling 6 na buwan, walang MPL o defaulted loan, walang kaso, at pasok sa net take-home pay. Pwede ring mangutang ng hanggang 5 milyong piso o 19 na beses ng buwan ng sahod alinman ang mas mababa. Maaaring mag-apply sa naturang programa gamit ang GSIS Touch mobile app at isumite ang pinakabagong payslip at loan details para sa buyout. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpresenta sa plenaryo ng Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inurong na sa June 11. Narito si Nympha Asuncion. Inurong na ang pagpapresenta sa plenaryo ng Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa liham na pinadala ni Senate President Jesus Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, pinabati nitong imbes na sa Lunes o sa June 2 ay gagawin na sa June 11 na lang ang presentasyon sa plenaryo ng Senado ng prosecution team ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Pinaliwanag ni Escudero na napag-usapan kasi sa isinagawang LEDAC meeting kahapon na ipaprioridad muna sa nalalabing session days ng Senado ang pagtalakay at pagpapasa ng 12 priority bills. Dagdag pa sa mga habuli ng Kongreso ang pag-aproba ng Commission on Appointments o CA ng nasa 200 na presidential appointee kung saan kabilang ang 3 cabinet secretaries. Dahil dito, sa June 11 na lang gagawin ang presentasyon sa plenaryo ng Articles of Impeachment, kasabay na rin ang pagko-convene ng impeachment court at ang panunumpa ng mga senador bilang mga hukom sa impeachment court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinumpirma ang pagdating ni Teves sa bansa. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nagkumpirma ng pagdating sa bansa ni dating Congressman Arnie Teves Huwebes ng gabi. Sa inilabas na video ng Malacanang, sinabi ng Pangulo na una niyang nalaman ang development na ito kaugnay sa pagbabalik sa bansa ni Teves mula kay Timor-Leste Prime Minister Sanana Guzmao. Sabi ng Pangulo, malaking tulong ang ginampanan ng pamahalaan ng Timor-Leste para maisakatuparan ang pagdakip at pagbabalik kay Teves sa Pilipinas. Ayon kay Pangulo Marcos, makakaasa ang mga Pilipino na mahaharap sa batas ang mga nagkaroon ng paglabag at napapanahon ng harapin ng dating mambabatas ang reklamong isinampa laban sa kanya. Si Teves ay nahaharap sa iba't ibang kaso kasama na ang murder at iba pang kaso na mayroong kaugnayan sa pagpaslang kay dating Governor Ruel Digamo. Would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We
Would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagkakaaresto at deportasyon ni Teves, patunay na tuloy ang laban para sa hustisya ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Si Marian Bastasa sa balita. Nanindigan ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi na ipagkakaloob ang hustisya. Ito ang mensahe ng DILG na siyang namumuno sa Task Force Degamo kasunod ng pagkakaaresto at deportasyon kay dating Congressman Arnolfo Teves. Ayon sa DILG, itinuturing nito ang pagkakaaresto kay Teves bilang bunga ng ilang taon ding pagtutulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs. Kasama rin sa tiniyak ang ligtas at maayos na deportasyon ni Teves. Kasunod nito, nagpasalamat ang DILG sa Ministry of the Interior ng Timor-Leste sa kanilang suporta para maibalik sa bansa si Teves. Ipinapakita umano nito kung gaano kahalaga ang international cooperation sa pagtitiyak na ang mga lumalabag sa batas ay napapanagot. Ngayong balik bansa naman si Teves, haharapin nito umano ang kasong murder na inihain laban sa kanya sa pagkakapaslang kay Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong 2023. Muli na maiginit ng DILG na kailangan itong harapin ang mga kaso laban sa kanya at dumaan sa tamang proseso ng batas. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigit 52,000 rims ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 81 million pesos na huli ng Bureau of Customs sa Port of Manila. May report si Lawrence Tanhoco. Naharang ng Bureau of Customs sa Port of Manila ang container na idineklarang tela o fabric, pero matapos ang inspeksyon ay naglalaman pala ng mahigit 52,000 rims ng sigarilyo. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, tinatayang nagkakahalaga na ito ng kargamento ng 81 million pesos. Dagdag pa ng opisyal na ang misdeclared shipment ay agad na isinailalim sa warrant of seizure and detention sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at patakaran ng National Tobacco Administration. Sa parehong operasyon din, dalawang magkahiwalay na shipment ng asukal mula Thailand at Vietnam ang natuklasang walang tamang import clearance mula naman sa Sugar Regulatory Administration. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, ang mga operasyong ito ay bahagi ng mahigpit na kampanya laban sa agricultural smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP IAGA Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Agrarian Reform Kalinga na mahagi ng iba't ibang farm inputs para sa isang Agrarian Reform Beneficiary Organization ng lalawigan. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formal nga impaimay ti Department of Agrarian Reform Kalinga itinaduma-duma farm inputs para iti malinawa pumiyaan Farmers Association Incorporated uno MPFAI babaan iti Sustainable Livelihood Support to Disaster Affected Areas Project uno SLSP iti DAR. Sigun kini Agrarian Reform Program Officer Judith Lungid iti DAR Kalinga, agatad iti nasurok 300,000 pesos dagiti farm inputs na iawat para iti nasao nga asosasyon. Dahil ikat pakaibilangan iti farm machineries, equipment, seedlings ken abono. Sigun kinulungid, ipaay iti DAR iti hands-on training ken lectures para kadagiti miyembro iti asosasyon tapno masiguro nga adda iti kaipapanan iti naited a resources. May palagip apanggep iti SLSP a suportaran iti pagbiyagan dagiti agrarian reform beneficiaries kuno ARBs, partikular iti lugar an apektaran iti kalamidad, babaan iti panangpasayaat iti financial, social ken natural assets da. Manipod DZR Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mga aktibidad sa gaganaping Mental Health Summit sa Dagupan City, puspusan ng pinaghahandaan ng Local Government Unit o LGU. Si Verna Beltran, adaba ng RP Dagupan sa balita. Akatarian gawoon sa Mental Health Summit jad syudad Dagupan na ilaluan niya nagawa at bulan niya Setyembre jad pidadaulo na Alliance of North and Central Luzon Psychiatrists jad pitutulungan na local government ya syudad leganto niya at mantatarya laso kabiyangan na LGU at sari akalinyan aktibidades ya nagawa Dabitlan Summit jad agawan meeting na sa kabiyangan na Alliance of North and Central Luzon Psychiatrists jad pa na maglay ng Regional Director John Michael Reyes kaiba si Dagupan City Mayor Belen Fernandez at unaan niya apantungtungan. So importansya mental health, tano panon tunyan makaapekto sari walay eksperyensya ya pan-aabuso, violence against women and their children, tansari kaso na rape. Unong kinan mayor, pinantungtungan damat iraya sukurang na programa, ya posibleng ipatuntun umpian mas lalo na pabiskag so importansya tunya. Unong kinan Fernandez bukod ad regional summit, ilalo anya nagawa mo sa mental health run, depression, tan suicide prevention, at sari ugugaw, yang adults untan mat, at sari mamatakan. Ilaluan mat so serye na lectures, unong od youth-driven tan mental health. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran Adaban.
Iba't ibang processed food mula sa kabute-tampok na mga produkto sa isang mushroom farm sa Rizal. Ang detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Ibinida ng Franco Mushroom Farm sa Baras Rizal ang mga produkto nito mula sa processed mushroom na patok sa mga mamimili gaya ng chicharon mushroom, mushroom chili garlic, mushroom alamang at mushroom longganisa. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena, ibinahagi na may-ari ng Franco Mushroom Farm na si Ginoong Benjo Franco at Youth Farmers Challenge Award rin ng DA Calabarzon na mayroong iba't ibang flavors ang kanyang chicharon mushroom gaya ng pizza, adobo, seaweed, sour cream, barbecue at iba pa na binabalik-balikan ng mga mamimili. Ipinagmamalaki rin ni Franco ang kanilang mushroom alamang na walang shrimp paste at walang lansa at mushroom longganisa na walang karne. Isa rin anya sa kanilang ipinagmamalaking produkto ang mushroom chili garlic na may base na kabute at dinagdagan ng pampaanghang para maging pampaganang condiment. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Mahigit 100 individual kabilang ang mga solo parent at estudyante kabilang sa Governor's Listers ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng Albay. Ayon sa Albay Provincial Information Office, tumanggap ng 4,000 pesos ang 60 solo parent mula sa iba't ibang bayan gaya ng Ginubatan sa ilalim ng programang Graba para sa pag-eskwela ng Albay Provincial Education Department. Samantala, tig 2,500 pesos naman ang ibinigay sa 88 Governor's Listers mula sa Libon Community College. Pinondohan ang programa ng kita ng operasyon ng quarry sa lalawigan. Bahagi ito ng advokasya ng Albay na isulong ang edukasyon at bigyang lakas ang mga mag-aaral. Ipinapakita ani ang naturang inisyatiba ang matibay na suporta ng lalawigan para sa mga estudyanteng nagsusumikap at mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa kanilang pag-aaral. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 5 alumni mula sa Samar State University pasok sa top 10 sa katatapos lang na March 2025 Licensure Examination for Professional Teachers in the Philippines o LEPT. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Gindayaw sa Samar State University ano sa nga dako nga kadungganan sa kasaysayan sa institusyon kahuman 5 alumni ang nakasulod sa top 10 sa March 2025 Licensure Examination for Professional Teachers siyahan nga higayon nga damo nga top-notchers tikang sa SSU ang pumasar sa uusa nga eksaminasyon. Sa secondary level, nakuha ni Stephanie Ruth Ocampo, major in mathematics, and 4th place nga may 93.40% rating, nga nakuha ni Jason Paul Amatosa, major in social studies, and 7th place nga may 92.60% rating. Nakuha naman ni Rabituin Romol ug Josa Amistoso, pareho major in science, and 8th place sa marka nga 92.40%. Sa elementary level, nakuha ni Rodilyn Moreno ang 9th place nga may 92.80% rating. Nagpakita gihapon ng SSU sin mahusay nga institutional passing rates. Sa secondary level, 138 out of 222 nga examinees o 62.16% ang pumasar nga may 90.08% passing rate para sa mga first-time takers. Sa elementary level, 91 out of 146 nga examinees o 62.33% ang pumasar nga may 87.50% passing rate para sa mga first-time takers. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Provincial Health Office ng Surigao del Sur may paalala sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na misinformation tungkol sa Mpox. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nagpalanog og pahimangno ang Provincial Health Office sa Surigao del Sur kalabot sa mga nikanat nga mga impormasyon bahin sa Mpox o monkeypox nga naghatag og kabalaka diha sa publiko. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Dr. Eric Montes Claros, health consultant sa Mangbuatan, gitinaw niini nga walay nahitaho nga kaso sa Mpox dinhi sa probinsya. Matod pa niya nga kung nagpagawas man og advisory ang pipila ka LGUs dinhi sa riyon sa Caraga, bugtong pagmatngon lamang kini og dili pasabot nga aduna nay kaso dinhi. Mas maayo kung magpabiling magmabinantayon sa ilang lawas ang tanan sama sa paghugas sa ilang mga kamot, paglimpyo sa lawas, paglikay sa mga lugar nga daghan ng mga tao, pagkaon og masustansya nga mga pagkaon ug ang sakto nga pagpahulay. Dugang pa ni Dr. Montes Claros nga sa niini nga pamaagi makasiguro nga maligon ang resistensya ug malikayan ang daghang klase sa sakit. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Sa iba pang balita, nagtala ng 4 na panibagong kaso ng Mpox ang Davao City ngayong buwan ayon sa opisyal ng City Health Office o CHO. Sa panayam ng Davao City Disaster Radio, inihayag ni CHO Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Medical Coordinator Dr. Sofia Corazon Zafra na nasa stable condition na ang nasabing mga pasyente at wala umanong ibang dinaramdam. Sa ngayon, mayroon ng 6 na kabuuang kaso ang lungsod simula nitong nakaraang buwan. Ayon kay Zafra, na sa 2 kaso nitong nakaraang buwan na discharge na ang isa habang ang isa naman ay namatay dahil sa ibang karamdaman at hindi sa Mpox. Siniguro naman ang opisyal na patuloy itong nakamonitor sa lahat ng close contacts ng mga nagpositibong pasyente. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. eGov app patuloy na pinapakilala ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Masipya pakila si Department of Information and Communications Technology at DICT Randiha Lupasugin pagpakay sin eGov.ph app. Pagabahagi Hilo and Field Tan Provincial Officers in DICT Sulu, miabot na pa 12,573 downloads inalista nila sampay babulan yan May magpakita sina magtataod ina mga rakyat Filipino amon nan imuusa sin application. Magapaon day sab sila eGov app users training at orientation at mga kaiskulan lapay na mga upis parinta. Hasupaya lumampa ina pamaham sina arayat tungod na benefit and comfort na pagpakay sin application. Mataud makajari ma-access iwan kakitaan hanasabot ta application biya nasa upama sin financial status when loan application ha Genius Government Insurance Company biya sin GSIS. Makajari sab ma-generate dun ha ini infill ID at kan national ID iwan sin kay wanampa licenses. Tinga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Pinirisinta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 bagong batas na kanyang nilagdaan. At una na rito ang pagiging ganap na kagawaran ng NEDA na tatawagin na bilang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Para
Para mas palakasin pa ang paghahanda laban sa mga sakuna, ay inilahad naman ng Pangulo ang PHIVOLCS Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na mananatiling matatag ang supply at presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng papalapit na lean months. Paliwanag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, bunsod ito ng magandang ani ng bigas sa unang bahagi ng taon. Anya, walang dapat ipag-alala ang mga mamimili dahil mananatili sa 45 piso kada kilo ang presyo ng bigas. Kumpiyansa rin si De Mesa na maaabot pa rin ang target na 20.4 na metriko tonelada na lokal na produksyon ng bigas ngayong taon. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas ang produksyon ng bigas sa unang quarter ng 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang lahat ng BSP Supervised Financial Institutions o BSFIs na paigtingin ang kanilang risk management procedures. Ayon sa BSP, ito'y sa pamamagitan ng pagsasama ng mga negatibong balita tulad ng scams, fraud at scandal na kinasasangkutan ng mga customers bilang bahagi ng transaction monitoring processes. Sa inilabas na Memorandum Number M2025-017, pinaalahanan ang lahat ng BSFIs na gawing mahalagang bahagi ng kanilang operasyon ang Negative Media Report o NMR screening. Ang prosesong ito ay iniuugnay sa kasalukuyang sistema at proseso ng pamamanman sa mga transaksyon. Ang NMR ay tumutukoy sa mga inilathala o ipinalabas na negatibong balita, abiso at o ulat
tungkol sa ilang individual o entidad. Binigyan diin ng BSP na ang mga ulat na may kaugnayan sa posibleng money laundering, terrorist financing o kahilintulad na panganib ay maaaring magsilbing hudyat para sa karagdagang pagsusuri o pagrepaso sa mga transaksyon at aktibidad ng customer, lalo na kung nabanggit sa naturang mga ulat ang kanilang pangalan. Inaatasan din ang mga bangko na iulat ang anumang impormasyon ukol sa anti-money laundering at countering the financing of terrorism o AML-CFT trends na maaaring makaapekto sa operasyon at kontrol ng institusyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko laban sa mga individual o grupo na nagpapanggap na kinatawan o may kaugnayan sa mga rehistradong lending o financing companies upang makapanloko sa pamamagitan ng tinatawag na advance fee loan scam. Ayon sa SEC, ang modus na ito ay nangangailangan ng bayad o advance fee mula sa mga biktima kapalit ng inaakalang pag-aproba ng loan. Ang ginagawa ng mga kawatan, mangangako sa biktima na ang advance fee ay isasama sa uutangin nilang pera pero ang katotohanan ay walang loan na mailalabas at hinihingan pa sila ng karagdagang halaga gamit ang iba't ibang dahilan. Nilinaw ng SEC na ang rehistradong lending at financing companies ay hindi humihingi ng anumang advance payment bilang requirement sa pag-aproba o paglalabas ng loan. Ayon sa SEC, anumang bayarin ay otomatikong ibinabawas sa loan amount kaya't wala dapat bayarang cash ang aplikante bago ma-release ang loan. Mariing paalala ng SEC, huwag makipagtransaksyon sa sinumang humihingi ng advance payment kapalit ng loan approval. Ang mga sangkot sa ganitong uri ng panloloko ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code o swindling o estafa at sa Lending Company Registration Act at Financing Company Act. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natapos na ng Department of Public Works and Highways Region 9 o DPWH 9 ang konstruksyon ng 1 kilometrong Farm to Market Road o FMR sa Barangay Sikitan sa Bayan ng Pinyan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang naturang FMR ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso kung saan ang pondo ay hinatak ng kagawaran mula sa General Appropriations Act o GAA noong 2024. Ang kalsada ay nagmula sa Barangay Dilawa papuntang Barangay Sikitan hanggang sa Barangay Luzvilla sa Bayan ng Pinyan. Pinahusay ng nasabing kalsada ang aksesibilidad ng mga residente sa lugar at inaasahang pasisiglahin nito ang mga aktibidad ng ekonomiya ng mga barangay na dinaraanan ng kalsada at pabutihin ang kalidad ng buhay ng mga residente sa lugar. Ang implementasyon ng proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH Zamboanga del Norte 1st District Engineering Office. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nitong 1:00 ng hapon, Biyernes, ika-30 ng Mayo, ang halaga ng
dolyar ay nasa 55 piso at 70 sentimo. Ang Japanese yen ay 39 na sentimo. Ang halaga naman po ng Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 29 na sentimo. Ang halaga rin ng South Korean won ay 4 na sentimo. At ang halaga ng yuan ng China ay 7 piso at 75 sentimo. Sa ibang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 10 sentimo. Ang British pounds naman ay 75 piso at 18 sentimo. At ang euro ay 63 piso at 35 sentimo. 40 piso at 34 na sentimo naman ang halaga ng Canadian dollar. At 14 piso at 85 sentimo ang halaga ng Saudi Arabian Rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP Iaga Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita.
Nakompleto ng Gilas Pilipinas Youth ang sweep sa FIBA Under-16 Asia Cup Seaba Qualifiers Elimination Round pagkaraan ang 96-61 panalo laban sa Malaysia nitong Huwebes na ginanap sa Brenzi Giao Sports Complex sa San Fernando, Pampanga. Dahil sa panalo, ang Batang Gilas ay may 5-0 record bago ang finals na nakatakda ngayong Biyernes. Naging mainit ang Nationals sa simula pa lamang ng laban kung saan mas maraming puntos ang kanilang naitala laban sa Malaysia 28-12. Pagdating ng halftime, lumobo na ang kalamangan ng Pilipinas sa 55-29. Mainit ang kamay ni Jeremiah Antolin mula sa field kung saan naipasok niya ang 7 tirada sa loob ng 9 na pagtatangka para makapagrehistro ng 15 puntos kasama pa ang 4 na rebounds habang nagdagdag si Travis Pascual ng sarili niyang 15 puntos. Nagambag naman si Everine Cruz ng 14 na puntos habang nakapagtala si Prince Carino ng double-double na may 13 puntos at 11 boards. Pinangunahan naman ni Cameron Jeremy Pagbetan ang Malaysia sa nailista nitong 16 na puntos at 7 rebounds na dumula sa 2-3 record. Makakatapat ng Gilas Youth ang number 2 seed na Indonesia sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ni world number 4 pole vaulter AJ Obiena na kunin ang kanyang ikatlong sunod-sunod na gintong medalya sa finals ng Asian Athletics Championships sa Gumi, South Korea nitong Sabado kung saan ang mga Chinese bet na sina Bokai Huang at Li Chenyang ay inaasahang kakalabanin ang Filipino pole vaulter para sa medalya. 7 Chinese vaulters ang nasa world's top 100 kung saan si Bokai ang may pinakamataas na rank sa number 15. Ang iba pa ang number 24 na si Li Chenyang, number 38 na si Ji Yao, number 74 na si Yang Chen, number 76 na si Ryu Liu, number 82 na si Hao Yang Song at number 99 na si Tao Zong. Ang susunod na highest ranked na Filipino ay si Hocket de los Santos na nasa number 301. Ang 29 anyos na si Obiena ang kaisa-isang Asian pole vaulter na nalagpasan ang 6 meters at nagawa niya ito ng 2 beses. Ngayong season, si Lee ang nanguna sa may pinakamataas na nalundag sa 5.85 meters at isa ding panibagong Chinese record na naitala niya nitong Pebrero sa Caen, France. Samantala, pinakamataas na nalundag pa lamang ni Obiena ngayong season ay 5.8 meters, subalit siya ang may hawak ng record sa Asian Championships meet sa taas na 5.91 meters na kanyang nagawa noong 2023 sa Bangkok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Susubukan ng Barangay Ginebra at Meralco na formal nang makapasok sa quarterfinals kapag nagtapat sila sa PBA Season 49 Philippine Cup na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum itong Biyernes. Kailangan ng Bolts ang panalo sa kanilang huling asignatura para humigpit ang kapit ng koponan sa ika-8 pwesto ng team standings at para na din makapokus sila sa parating na BCL Asia nang hindi nag-aalala sa kanilang pagpasok sa playoffs. Kasalukuyang may 5-5 record ang Meralco at kung makuha nila ang kanilang ika-6 na panalo ay sigurado na silang pasok sa Magic 8. Kapag nanalo ang Ginebra, formal na silang aabante sa susunod na round.
Sa kabilang panig, layunin naman ng Token Text na lumapit sa quarterfinals kung saan target nilang kunin ang kanilang ikalimang panalo kontra sa kulelat na Northport. Kung tutuusin, posibleng umabot pa sa ika-4 na pwesto ang Meralco kapag sila'y nanalo, habang magiging delikado kapag sila'y natalo dahil ang Phoenix at Northport ay may tsansa pa ding makakuha ng playoff spot. Kapag natalo, magtatapos ang Bolts ng may 5-6 record at nasa ika-8 pwesto. Nasa record na yon ay posible pa ding maabot ng Fuel Masters at Batang Pier, lalong-lalo na kapag naipanalo nila ang lahat ng kanilang nahuhuling laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging matagumpay ang University of Santo Tomas at University of the Philippines laban sa kanilang katunggali sa grupo ng UAAP sa 18th PhilOil Eco-Oil Preseason Cup. Unang sinundan ng Growling Tigers ang sinimulan ni Fort Sky Padrigao para talunin ang Adamson 69-62 sa larong ginanap sa Playtime PhilOil Center sa San Juan nitong Huwebes. Pinangunahan ni Padrigao ang koponan ni Head Coach Pido Harencio sa nagawa nitong 22 puntos kasama ang 5 triples at sahod pa ang 4 na steals, 3 rebounds at 3 assists, habang malaki naman ang suporta na ibinigay ni Jello Crisostomo na nagtapos na may 14 na puntos at gawing 2-0 ang record ng UST. Sa panig naman ng Fighting Maroons, ipinakita ng UP ang kanilang balanse at malalim na players para dispatchahin ang University of the East 89-71. 6 na players ng UP ang nakapagrehistro ng double-digit scoring sa pangunguna ni Terence Fortea na nagtala ng 19 na puntos, galing karamihan sa 3 points kung saan nakapasok ito ng 5, habang kapwa sina Nigerian Francis Noruka at Jerry Abadiano ay nakagawa ng 13 markers bawat isa. Kasalukuyang tabla sa tuktok ng standings ang UP at UST bago ang pagtatapat ng finals rematch ng UP kontra Lasal sa Sabado, habang magtatapat naman ang UST at Far Eastern University pagkalipas ng 2 araw. Para naman sa Red Warriors, nasayang ang double-double ni Precious Momoe kung saan nakagawa ito ng 23 puntos at 18 rebounds, habang si Royce Mantua ang kaisa-isang player na nakagawa ng double digits para sa Soaring Falcons na may 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pagwakas sa ating segmentong sports balita, linampaso ng University of Santo Tomas at Far Eastern University Diliman ang kanilang mga kalaban para sa back-to-back na panalo sa Pool D ng 2025 Shakey's Girls Volleyball Invitational League o SGVIL Rising Stars Cup Division 1 sa larong ginanap sa Lasal Green Hills Gym nitong Huwebes. Umasa ang Junior Tigresses sa patuloy na magandang spiking ni Kimberly Rubin para pataubin ang University of the Philippines Integrated School 25-20 at 25-13 at manatiling malinis ang kanilang record. Tumirada ng 8 sa kanyang game high na 13 puntos sa second set si Rubin, kung saan nagtapos siya na may 9 na attack kills at 4 na service aces para sa UST na binuksan ang kanilang kampanya sa 25-20, 27-29 at 25-19 panalo kontra sa St. John's Institute Bacolod Falcons nitong nakalipas na Miyerkules. Nagdagdag naman sina Aniza Santos at Rizel Laag ng 5 markers bawat isa para sa Junior Tigresses na ibinigay sa Junior Fighting Maroons ang kanilang ikalawang magkakasunod na talo sa loob ng kaparehong bilang ng laro.
Samantala, tinalo naman ng Lady Baby Tamaraos ang Falcons 25-21 at 25-20 para ihanda ang kanilang inaasahang pagtutuos laban sa UST itong Biyernes. Pinangunahan ni Ifonanya Udigbala ang FEU sa nagawa nitong 13 puntos habang nagambag sina Kathleen Umal at Sheila Pascual ng kabuang 12 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nagabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naglabas ng pahayag ang dating mayor at ngayon Bacolod Lone District Representative na si Albi Benitez kaugnay sa paratang ng estranged wife niyang si Dominic Nikki Lopez Benitez. Batay sa isang kumakalat na sworn complaint affidavit ni Nikki, nagkaroon umano ng paglabag ang kongresista sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAUC dahil sa emotional at psychological abuse na ginawa nito sa kanya matapos ang umano'y extramarital affairs nito sa kapamilya sexy star na si Ivana Alawi. Ngunit ayon sa abogado ni Benitez na si Attorney Peter Sanchez, sinampa umano ni Nikki ang naturang kaso matapos simulan ng kanyang kliyente ang annulment proceedings noong 2024. At sa kabila din ng umano'y judicial dissolution ng kanilang mga ari-arian noong 2004, patuloy umano ang pagbibigay ni Benitez ng hindi lang ordinaryong suporta kundi high standard of living.
At nanatili umano si Benitez sa pakikipagtulungan sa mga legal na proseso at kumpiyansa siyang walang katotohanan ang lahat ng paratang laban sa kanya. Kaya nanawagan ng abogado ng kongresista sa publiko at sa media na ipaubaya sa legal na sistema ang naturang issue at huwag gawing exaggerated. Matatandang na issue na rin itong sina Alawi at Benitez noong 2024 matapos nilang maispatang magkasama umano sa Japan. Ngunit pareho nilang pinabulaanan ang tungkol dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, eto tila na miss na ng mga netizen ang Hello Philippines and Hello World ni Ultimate Multimedia star Tony Gonzaga Soriano na trademark na opening salvo niya sa kanyang pag-host ng reality TV show na Pinoy Big Brother. Ibinida kasi ng dati rin nilang mga co-host na sina Mariel Rodriguez Padilla ang reunion nilang tatlo ni na Bianca Gonzalez Intal sa birthday party ng managing producer ng ABS-CBN na si Linggit Tan. Silang tatlo kasi ang tinaguriang Kuyas Angels o ang original hosts ng naturang reality show. Sa kanilang tatlo, si Bianca lamang ang natira at nagsisilbing main host ng nasabing palabas. Sa comment section ay mababasa naman ang masayang komento ni Tony. Sabi nga niya ay Kuyas Angel na may pagtag sa kanyang kapwa o sa dating kapwa niya co-host na si Bianca Gonzalez. Say naman ni Bianca, sobrang saya to see you both and everyone again. Yan ang kanyang sinabi doon sa social media post ni Tony. At marami naman sa mga netizens ang humirit na baka naman makabalik na itong sina Tony at Mariel sa pag-host ng PBB. Ngayon ay matagumpay ang naging edisyon ng naturang palabas, particular ang Celebrity Collab Edition ng ABS-CBN at GMA Network. Matatandang nagbitiw bilang main host ng Pinoy Big Brother si Tony matapos makatanggap ng pambabash ng suportahan ng Unity Team at maging host pa ng proclamation nito noong 2021. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ito the big day. Yan ang masayang caption ng OPM singer na si Ogie Alcacid o Ogie Alcacid sa kanyang Instagram post bilang proud father of the bride. At ito lang naman kasi, ikinasal na kasi ang kanyang anak na si Leila Alcacid sa longtime boyfriend nito na si Curtis Smith o Mito Fabi sa tunay na buhay. Ang intimate wedding ceremony ay ginanap sa Australia at hindi binanggit kung kailan nangyari ang kasal pero makikita sa litrato ang welcome sign sa wedding na may nakasulat na petsa na 5/29/25. Kasunod niyan ang isa pang post ni Ogie na ibinabandera ang couple na tila nasa reception na. Sabi nga ang mensahe nga dyan ni Ogie para sa kanyang ikinasal na anak, quote and quote, pag-ibig, pagmamahalang walang patid, kami ay nagbubunyi. We love you, Curtis Smith and Leila. The Lord bless you both. Pero bago ang lahat, makikita rin sa IG ni Ogie na nagkatipon-tipon pa ang buong pamilya para sa espesyal na dinner sa isang restaurant sa Sydney. Naroon naman syempre ang mga bigating guest. Walang iba kundi ang nanay ni Leila na si Michelle Van Imeren, si Regine Velasquez na stepmom ni Leila at ang mga kapatid niyang sina Sarah at si Nate. At matatandaan noong 2019 pa unang nakumpirma ang relasyon ni na Leila at ni Curtis Smith. At noong Setyembre ng nakarang taon, nag-propose na itong si Mito sa anak ni Ogie and since then ay nag-live-in na ang dalawa.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.